Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, chapter 12, verse 7. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik. Ngunit ang sambahayan ng matuwid ay mananatiling nakatindig. Aklat po ng Kawikaan, chapter 24, verses 3 hanggang 4. Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay at ito'y naitatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. A godly home, mahalaga po na ang ating sambahayan ay maging makadiyos. Kasi alam niyo po yan, ang struggle ng maraming pamilya ngayon, nahihirapan. Ang sikreto lamang po ay dapat po maging makadiyos po ang ating pamilya. Kasi malinaw po yan sa Acts chapter 16 verse 31, kapag tayo po ay nanalig sa Panginoong Hesus, dapat po ang ating buong sambahayan ay maligtas din at mararanasan nila yung pagpapala at pag-iingat ng Panginoon. Sa panahon po natin ngayon, ang matibay pong sambahayan ay yung sambahayang ang Diyos ang nagtatag. Kaya yan po ang hamon ni Joshua dun sa kanyang mga kasamahang Israelita. Dun po sa Joshua chapter 24 verse 15. Sabi niya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Kasi nakita niya sa chapter 23 verse 14 kung paano tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako sa kanila. Kaya alam niyo po yan ang mahalaga ngayon, yung matatag, matibay yung ating pamilya dahil ito'y tinatag ng Diyos. Kaya malinaw po, sabi sa Proverbs 12 verse 7, na yung sambahayan po ng matuwid ay nananatiling nakatindig. So napakahalaga po niyan. Pangalawa po, malinaw din po na kapag si Lord ang nagtatag po ng ating sambahayan, bibigyan niya tayo ng wisdom. At ang sekreto po sa maayos na pamumuhay ay ang wisdom na nagmumula sa Panginoon. Kaya basahin po natin yung aklat po ng Santiago, chapter 3, verse 13 hanggang 17. Sabi po rito, "Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa langit kundi makalupa, makalaman at mula sa demonyo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang karunungang mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari." So dito po pinapakita po ng Book of James na ang wisdom, yan ang sikreto po sa maayos na pamilya, po. Kasi it leads to good life, po. Kaya sabi nga po ng Kawikaan kanina sa 24 verses 3 and 4, "By wisdom, a house is built and through understanding it is established." Kasi po, pagka meron pong karunungan, matatagpuan po natin at masusumpungan yung pag-ibig na totoo sa pamilya. Kaya sabi po diyan, kasi malinaw na lahat ng selfish ambition at yung tinatawag na envy, naglilid yan sa kaguluhan o disorder at sa mga evil practices. At kaya pala ang isang pamilya nasisira kapag wala itong karunungang nagmumula sa Diyos. So paano po natin makikita na ang isang pamilya nagtataglay ng karunungan mula sa Diyos? Unang-una po, meron pong pag-ibig sa isa't isa. Hindi makasarili. Yung mga anak po ay nararamdaman nila na sila ay minamahal ng kanilang magulang. Ganon din naman ang mga magulang minamahal ng mga anak. Wala pong naniniglek. Wala pong sa kanila nakakaramdam na hindi sila mahalaga. Lahat sila nararamdaman nila sa isang pamilya that they are valued, loved, and they are significant. Kaya mahalaga po yan, mga magulang, kailangan po mahalin natin yung ating mga anak para matiyak nila na sila'y secured sa kanilang pamilya, sa kanilang bahay. Kung hindi po, hahanap po yan ng ibang pamilya at doon nila masusumpungan yung hinahanap nilang pag-ibig. Ganon din naman mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang kasi napakahalaga na makita nila sa inyo yung suporta na
maitaguyod ng maayos ang inyong pamilya. Yung kanilang pagpapagal, paghihirap, makikita nilang nagbubunga sa inyong mga buhay. So makikita nyo rin kapag may karunungan sa pagtatatag ng pamilya, merong unity. Ito po napakahalaga kasi binibless po ng Diyos ang pagkakaisa. Yung sinasabi ng Psalm 133 verse 1 hanggang 3. At ang sabi nga po, yung sambahayan na hindi nagkakaisa, madali po yung masira. Yun po sinasabi ng Matthew 12:25. Kaya sa Ephesians chapter 4, verse 2 and 3, sabi po rito, make every effort to keep the unity in the Spirit. Sabi diyan, be completely humble, gentle, be patient, bearing with one another in love. Ito po ipinapayo ni Paul sa simbahan, pero mahalaga rin po i-practice natin sa ating tahanan. Make every effort, no, na magkaroon daw po ng pagkakaisa, kasi ito napupuna ako po minsan po yung mga magkakapatid ang naglalaban-laban, kasi nga po minsan yung magulang may pinapaboran, no po, mahalaga po sa pamilya na ang magulang pantay-pantay yung pagtingin niya sa kanyang mga anak at walang mag-iinggitan, walang magtatampuhan. I-eliminate po ninyo yung tinatawag na jealousy, rivalry, yung tinatawag na competition. Ano po, dapat nagkakaisa po, nagtutulungan ang magkakapatid, hindi naghihilahan, nagpapatawaran, at higit sa lahat, nagmamahalan. Ano? At magulang, mahalaga po yung role nyo rito bilang mga magulang. Sabi nga dyan, make every effort na magkaroon ng pagkakaisa sa inyong pamilya. No po, huwag nyo i-divide ang inyong pamilya. Huwag nyo pong bibigyan ng labis na pahalaga yung iba at yung iba namang inyong anak ay hindi nyo papahalagahan. Kailangan po pantay-pantay ang pagmamahal sa inyong mga anak. Walang paborito-paborito. Kaya sabi po dyan, be completely humble, gentle, be patient, bearing with one another in love. Kasi mahirap pong magkaisa talaga, no po, kung wala ang pag-ibig ng Panginoon sa inyong pamilya. Ang nangyayari po dyan yung sinasabi sa Santiago, sabi diyan, magkakaroon ng kaguluhan kapag naghahari po yung envy and selfish ambition. Kaya mahalaga po na sabi nga dito, yung wisdom, yan ang nagtatatag ng maayos na pamilya kasi masusupungan mo diyan yung love and unity, no, na kailangan sa pagtataguyod ng pamilya. At alam niyo po, subok na po itong payong ito na nagmumula sa salita ng Diyos. Kasi pagka meron pong unity at pag-ibig sa isang tahanan, matibay at matatag ang inyong sambayan. So again, to si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!